Karma's a bitch, she coming for me. She coming for me. She onto the things that you didn't wanna see. I'm drinking Hennessy, wondering where you are. What is up, YouTubers? Magandang araw mga kadewe. Alex O na naman nagbabalik para sa ating panibagong video. Sa video natin ito, ay share ko naman sa inyo yung ating gagawin ngayon. Gagawin natin na active ang ating subwoofer. Ayan, so ituturo ko sa inyo yung wirings sa mga gagamitin. Ayan, so ito-test natin siya sa kuryente. 220 volts sa ating wall socket. Siyempre, ito-test din natin sa battery. Ayan, so ganito guys yung ginagamit natin sa ating mga home theater, mga active subwoofer. Ayan kung saan sinasalpak na lamang natin sa audio-video receiver dahil powered na. Ayan, so bago tayo magpatuloy, konting trivia lang. So ano nga ba ang active at passive? Pasimplihin natin. Ang passive ay walang amplifier sa loob or hindi powered. At ang active naman ay plug and play. May amplifier sa loob. Bibigyan mo na lang siya ng input signal para tumunog. Ayan, so unang kailangan natin ay ating mono amp. Ayan, so Lightning Lab 850 watts RMS. Ayan, at syempre meron tayong PSU 2000 watts. Ito yung gagamitin natin. Switch, improvised switch para sa ating remote para ma-on off natin ang ating amplifier. At jack sa ating pagtitest, say jack. Extension para sa ating PSU, sets of screws. Ayan, para naman sa ating paglalagay ng mga bracket or clamps. So kailangan natin ng mga screws para i-fix natin ito sa likod mamaya. At mga clamps naman para mag-hold sa ating PSU. At ang PSU na yan ay sponsor galing kay John Michael Apapatotoy. So message nyo lang siya sa FB sa mga gustong gumamit or magbuo ng sound setup sa bahay gamit ang car audio amplifier. So mamaya sa ating pagtitest, gagamit tayo ng car stereo. Okay guys, bago tayo magpatuloy sa mga bago pa lang sa ating channel, huwag nyo guys kalimutang mag-subscribe. Pakiclick nyo rin ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating susunod na bago upload ng video. Sa syempre, pakilike na share na rin para makapagbagay na ng konting kalaman sa iba. Okay guys, makita ko lang sa inyo yung ating kabuuan ng ating subwoofer o ating DJ box. So dito natin i-install ang amplifier. Ayan. Okay guys, sa ating pagsisimula sa pag-install natin ng amplifier sa likod at PSU. Ayan guys, so isipin muna natin kung saan natin ilolocate. I-plano natin kung saan natin ipipwesto. So tulad dito, nilihan ko na ng marka. Ayan, so para di tayo matagalan. Okay? Ayan, dito. Ay, siya nga pala, ito ay optional. Ayan, kung gagamitin natin purely sa sasakyan. So hindi na natin kailangan ito. So nilagyan lang natin ito para magamit natin sa bahay, sa ating home theater, ayan, sa ating entertainment, sa ating video room. Ayan, so para magkaroon tayo ng subwoofer. Ayan, so ito para may saksak natin sa 220 volts sa ating wall socket. So, so itong switch natin, ito yung magiging extension natin sa ating PSU.
ngayon naman kabit muna natin bago natin i-fix ang ating PSU. So positive, remote, ground. So meron tayong switch at dilagyan din natin ng voltmeter. Ito ay optional, kahit wala ito pwede. So pag switch natin, mag-short lamang ang positive at remote para mag-on ang ating mono amp. So itong switch ay pwede rin wala basta naka-short ang remote at positive. Ayan, so pag on natin ng PSU, automatic mag-on din ang ating mono amp kapag walang switch. Ayan, so lagyan muna natin ito. So isabay na natin itong positive ng PSU. Okay. Isama natin yung negative ng ating voltmeter. And dahil yung positive, kaya naka-connect na mismo sa wire ng ating switch. Ground. So remote na-connect sa positive. Ng mga siklang. Ayan. Yun. So 12.3 ang ating PSU. So pagdating sa ating amplifier na on ay may blue. Okay, input. Line input. So mayroon agad signal na mapasok. Ayan guys, so gamit natin battery para sa ating car stereo at PSU naman para sa ating subwoofer. So mamaya gagamitin natin pure battery para sa ating amplifier ng subwoofer sa likod. So pakita ko yung likod. Ayan. So ngayon connect natin yung PSU sa kuryente ngayon. Saksakan. Okay mga ka-DIY,
So na-setup na natin lahat. So nagkaroon tayo ng Y connector dito. Ayan. Nag-distribute tayo ng signal papuntang car stereo. Y connector. Ayan. At sa kabila naman papuntang mono up natin sa likod. Ayun. Ayan. At nakasaksak sa 220 volts AC. Ayan, ang ating namang car stereo ay nakakonect sa ating battery. Ayan, so sound test tayo. Ngayon naman, pure battery ang magpa-power up sa ating SOB. Ayan, kasama ang ating player. Okay guys, ilipat natin sa battery. Okay. So ito na yung ating battery setup ng ating active SOB. So meron tayong 12.3. At connected sa ating battery. Okay. So i-test natin. So ito na yung sinasabi kong same like car audio setup sa mga sasakyan. Ayan, so battery nang ginagamit. Okay, test natin.